Maliwanag sa labas. Subalit pagpasok mo sa kanilang tahanan, madilim at napakainit na para bang nasa oven at hindi ka makakatiis na hindi lumabas. Nakatira dito ang magkakapatid na mga babae. Ang isa sa kanila ang tumatayo ng ina at ama. Siya si Jesosa. Responsibilidad niya ngayon ang kanyang mga kapatid. Siya lahat ang gumagawa ng paraan upang sila ay mabuhay. Mahirap daw talaga ang walang mga magulang. Pero kailangan niyang kayanin para sa kanyang mga kapatid. Naghiwalay kasi ang kanyang mga magulang dahil sa mga naging problema. Paano nga kaya nila nilalabanan ang ganitong buhay? Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanilang buhay. So magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po kami ngayon sa Lian, Batangas. So meron po tayo dito mga magkakapatid at sila din daw po ay iniwanan ng inyong mga magulang. Okay, pero bago natin simulan yon, anong pangalan mo ate? Jesusa po. Jesusa, ilang taon ka na? 19 po. Bata mo pa no? Ikaw, bunso? Princess po. Princess? Jessa po. Jessa, ilang taon ka na princess? 13 po. Ikaw? 14. So lahat kayo nag-aaral? Ikaw ate, nag-aaral ka? Ano po, graduate na po ako ng senior high school. Graduate ka na ng senior high school? Opo. Okay. Nasaan ang mga magulang niyo pala? Ang mama po, sumama na po sa jowa niya. Sumama sa jowa? So ibig sabihin may kinakasama na siyang iba? Okay, ang tatay niyo? Ang papa po nagtatrabaho po sa San Jose, Batangas. Hiwalay na? Hiwalay, matagal na po. Parang mag-aapat na taon na po ata sila. So may pamilya na rin si tatay? Wala po. Bakit Bali po, nagtatrabaho po siya doon. Tapos po, madalang naman po din na uwi dito. 4 na taon na daw na hiwalay ang kanilang mga magulang. At ang dahilan nito ay ang pambubugbog ng kanilang ama sa kanilang ina. Siya ang kanilang ina na umalis noong December at hindi na bumalik pa at sumama na sa kinakasama nito ngayon. Ano worst ginawa niya sa'yo? Yung sinusuntok ako, kahit kaharap yung mga anak niya. Ganon po yung kaladka rin ako dyan sa labasan. Garutingin ako ng gulok sa likod. Ay, sus. Naranas ko po yun. Ganon. Sinagasaan po ako ng February 26. Buti, opo, sinagasaan po ako ng motor. Buti po, may nakakita na dalawang, yung pamangkin niya at saka yung barkada na bago po umabot sa akin yung motor ay mahina na yung takbo dahil binatak po yung carrier ng motor. So, pagdating po sa akin, mahina na. Kaya po hindi ako nasapol ng motor noong 26 lang po ng February. Minsan po, hindi din po nakakapagbigay sa amin. Gawa ng pag po naulan, wala po silang paso. Naniniwala kayo na gano'n? Hindi po namin din alam kung ang papa po may ano na doon. Kasi bihira na lamang umuwi, tapos may mga anak pa dito. Okay, doon muna tayo sa nanay. December, nandito pa daw yung nanay nyo. Opo, mga December 16 po siya umalis dito. Okay, na-vlog pa ito ng... Ikaw nag-vlog? Matagal na yun. Pero na-vlog mo siya. 1 year. 1 year ago na. Okay. Bakit umalis ang nanay nyo? Sabi niya po, doon po siya magpapasko. Bagos po, uuwi daw po siya ng December 27. Sa Maynila? Dito po, sa amin. Hindi naman po namin alam na... Kala po namin sa Maynila lang po siya pupunta, gawa doon po nag-work yung kanya pong jowa. Tapos po, yung pala po nasa Masbate na po sila. Umuwi na lang Masbate. Doon na po sila ngayon. May communication kayo? Nag-ano din po sa amin, nag-chat lang po sa Facebook. Pero pag po tinanong mo siya kung kailan siya uuwi, hindi na po siya nag-reply.
So talagang umalis na yung nanay nyo. Hindi na po siguro uuwi. So tatlo lang talaga kayong magkakapatid. Bali 5 po. Nasaan yung iba, yung dalawa? Yung isa po, hindi ko lang po alam kung nasan, baka po nasa lola po namin. May asawa na isa? Wala po. Lahat kayo ay hindi pa nag-aasawa. Wala po. Okay. Sa tingin nyo bakit gano'n nangyari sa pamilya nyo? Hindi ko din po alam kung bakit ganyan. Basta po nung pong bago po sila maghiwalay, lagi na po sila aaway. Away na lang po ng away. Yun po, hanggang nagkabaranggayan pa po sila. Umabot pa po sa ganun point. Takutan ko po yung mapatay ako. Kasi nga po, may magbabantay siya sa akin na mapatayin niya ako. Kaya po pinapulis ko. Siyempre kung maayos po yung bahay ko, hindi ako mangangamba na natutulog ako ng maayos dahil hindi ako mapapasok, nakalak yung bahay ko. Pero sa ganitong sitwasyon ng bahay ko, paano ako makakatulog? Siyempre, kaunting tahol ng aso, gising ako. May iba na ba siyang pamilya? Wala po siyang ibang pamilya. May bisyo ba? Or... Marami siyang bisyo. Una, barkada. Nakatikim magdroga. Doon po nag-umpisa Kaya yung siguro. namin. Pabago-bago po siya ng isip. Kaya po, hindi mo siya pwedeng pangawak. Anong pinaka-worst ginawa niya sa'yo? Yung sinusuntok ako, kahit kaharap yung mga anak niya. Ganon po yung kalad ka rin ako dyan sa labasan. Garutiin ako ng gulok sa likod. Ay, sis. Naranas ko po yun. Tapos iniwanan na lamang kayo. Iniwanan na po din. Wala nang plano talagang bumalik ang nanay mo. Ang mama po, parang sa amin po, tinanggap na din po namin din siya babalik. Oo. Kasi kung iintayin pa po namin, hindi naman po namin alam kung kailan siya babalik. Parang ganun na. Yung isa po, napasok po sa senior high school. Grade 12 na po siya ngayon. Mahirap yung walang ina, no? Sobrang hirap po. At ano nga po, di ba po, mas mahirap po kasi po ako pong panganay. Parang inaano ko po lahat po ng responsibilidad nasa akin na po. Hindi naman din po ako makapagtrabaho ng mabigatang trabaho kasi po may sakit din po ako. Ano yung sakit mo? Sa puso po. Sakit ka sa puso? Simula po ng pagkabata ko po. Pero nagpapasalamat din naman po ako sa Diyos kahit na mahirap lang po kami ngayon. Hindi na po kami inaatake ngayon. So nangingitim ka, gano'n? Opo. Tapos minsan po, pag po talagang sobrang mainit, yung gano'n, nahirapan po kami na. Oo, napakainit po dito sa bahay nila kasi ang baba, oh. Sabi ko, hindi ako iyak. Okay lang yung umiyak. Talagang ganun ang buhay eh. Ang init po sa bahay nila, kulob na kulob. Para kang nasa oven, ramdam ko sa katawan ko eh. Kasi wala silang maayos na bahay. Itong bahay na ito, eh dito na kayo na malagi, maliliit pa lang kayo. Opo. Yung nung nanay at tatay mo magkakasama pa dito na. Opo, dito po. Hindi pa po sila nag-iway, dito na po kami. Okay. Gaano kahirap yung yung ganyang sitwasyon? Siyempre wala kang nanay. Ang tatay mo ay minsan lang umuwi. Wala pang naitutulong sa inyo. Yung po talaga sobrang hirap po kasi po sila lahat po inapasok. Inisip ko po kung saan po kami kukuha ng pang sa araw-araw, ganun. Buti nga po, kahit papaano, natutulungan po kami ng mga kapitbahay po namin. Ang mga kapitbahay nyo, kaano-ano nyo sila? Wala po. Ay, hindi nyo sila kaano-ano. So talagang kayo-kayo lang. Okay. So buti nakaya mo yung responsibilidad. Nag-aaral yung mga bata, 19 ka pa lang. Bali, ko po na, sinasabihan ko po mga kapatid ko na hanggat kaya mag-aaral kayo kasi mahirap na nga tayo tapos hindi pa kayo mag-aaral. Okay. Ano yung ginagawa mo kabuhayan dito? Nagagawa po kami ng folder. Folder na? Yung ganyan po. Okay. So ito yung... Bali po may nagsusupply po tapos po ginagawa po namin. So itong folder na to, ito yung binabibili natin sa mga national bookstore siguro. Apo. So dinadala sa inyo ito para kayo ang gagawa. Magkano bayad sa inyo? Ang isang kahon po niyan may 250 pieces na ang halaga po nun pag po isang kahon, mga 120 lang po isang kahon. So nakakailang kahon kayo? Minsan po pag tatlo po kami nagawa, mga 8. Natatapos nyo sa isang araw yun? Hindi po. Mga isang linggo po. So 800 lang yun. Opo. Almost 1,000. Napagkakasya mo? Tapos yung pong
sinasahod po namin, minsan po nakuha po lang kami sa tindahan. Nautang po kami, tapos po pag po nakasahod na, saka po babayadan. Parang ganun po. Okay, mahirap. Sobrang hirap po. Pagkain nyo paano? Di yun nga po, madala nga po ang papang nagpapadala. Pag naman po nagpapadala, inuuna po namin ibigas. Kasi pag ulam po, madali na lang po. Kung makapagulay ka ng mga gulayin dito, ulam na po yun. Hindi naman po sila maarte sa ulam. Buti hindi ka pa nag-aasawa. Hindi po naman. Okay. Ano yung pangarap mo para sa mga kapatid mo? Gusto ko po talaga kahit papaano po makatapos po sila ng pag-aaral. Ako nga po, nakatapos nga po ng senior high school, hindi naman po ako makapagtrabaho sa malayo kasi wala po mag-iintindi sa kanila. Kasi yung isa po graduating na din po. Yung isa pa din po yun, gusto niya daw pong mag-college. Sabi ko, kung kakayanin, bakit hindi mag-aaral kung kaya? Sabi niya, pero kung hindi daw kaya, magtatrabaho na lang din siya. Okay. May galit pa kayo sa nanay mo? Hindi, ako po, hindi po ako nagagalit sa kanya. Tampo lang po. Wala naman po may karapatang magalit kasi po nanay pa din po namin siya kahit po ganun nangyari. Okay. Ano yung gustong sabihin mo sa magulang mo? Kahit po yung hindi na sila magkabalikan o ano, yung basta magkaayos na lamang tsaka umuwi na dito mama. Eh paano kung hindi na makauwi si mama kasi may bago na siyang pinakasama? Kung hindi naman po siya makakauwi, pwede naman niya po ipaliwanag sa amin na ay hindi na ako makakauwi, kausapin niya kami na maayos, hindi yung basa-basa na lang kami iiwanan. Yun yung pinakamasakit na part, no? Yung iniwanan kayo na parang wala lang. Tapos umasa po kami sa kanya na babalik siya noong December 27 kasi nga sabi na babalik siya na dito daw po siya magbabagong taon. Pero hindi naman po siya umuwi. Hanggang ngayon po, hindi pa din siya nauwi. Minsan nga po, isip ko, sumuko, isuko ang lahat. Pero paano naman po yung mga anak ko na umaasa sa akin, hindi pa. Lalo na yung panganay ko may sakit sa puso. Yung bunso ko may sakit sa baga. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng lakas kung hinihinaan pa ako na sila yung mga anak ko. Although, sila naman ay lahat na sa akin. Sabi ko, okay na yan. Basta kayong lahat ay nasa akin. Masaya na ako kahit na paano hindi naman tayo sumasalo ng pagkain. Sabi ko ganyan sa kanila. Kaya kayo, ako mga anak, magbabait kayo. Sana ako mag-aral kayong mabuti. Yan na lang ang may papamana ko sa inyo kahit na hindi ako nakatapos ng kahit na anong kurso. Sana ako kayo makapagtapos kayo hanggat kaya ko. Yun po, sinabi ko sa kanila. Isang salita na bibitawan mo sa mama mo. Kahit gano'n naman siya, mahal naman namin siya. Nung nandito siya, alam ko naman nahihirapan siya kasi siya na nag-iintindi sa amin. Pero tinutulungan naman namin siya hindi ko lang alam kung bakit na kami iniwanan. Yun. Okay. Pagka nagkakasakit ang mga kapatid mo, mahirap. Mahirap po, lalo po ito po may hika. Sobrang hirap na rin po kami, tapos hindi po kasi siya nasanay nung simula po nung pagkabata niya, hindi po siya pinapausukan. Ginagawa lang po namin suog. Nagpapasulak po kami ng tubig. Tapos tinatapat lang po yung kanyang doon. Okay. So yung tama yun, huwag kayong magagalit sa nanay at tatay. So, suklian nyo pa rin ang kabutihan kahit gano'n na yung ginawa nila. Kasi para ma-realize nila, minsan yung ginagawa nila, minsan akala nila okay lang. Pero pag na-realize nila na yung mga anak nila pala yung nagsasuffer, marirealize nila na mali yung ginawa nila. So ngayon, dahil nandun sila sa punto na siguro masaya sila, dahil may nagpapasayang ibang tao at may nakukuhanan sila ng saya na naidudulot sa kanila, nalilimutan nila yung part na mayroon silang mga anak na dapat yun ang kasama nila. Okay, itong dalawa nag-aaral. Kamusta ka naman, Princess? Hindi po okay. Bakit hindi ka okay? Miss ko po si mama. Miss mo si mama? O anong gusto mong sabihin kay mama? Umuwi na po siya dito. Okay. Gusto mo na umuwi si mama? Po. O mag-aaral kang mabuti.
Okay, para at least kahit paano, hindi man kayo matulungan ng mga magulang nyo, tumayo kayo sa sarili nyo mga paa. O ikaw naman, anong gusto mong sabihin kay mama? Wala naman po. Hindi ka galit kay mama? Mahal mo si mama? Okay, mag-aral kayo mabuti ha? Okay, paano yung siyempre lumalaki kayo. Ang isa sa inyo ay ikaw katulad mo. Siyempre, 19 years old ka na eh. Darating talaga sa point na mag-asawa ka. Di ba? Paano yung mga kapatid mo? Pero sa akin po, hindi ko naman po muna iniisip yung ganun po. Hindi po, parang inano ko pa na hindi ako magiging makasarili. Kasi po madami po naasa sa akin. Kaya hindi po pwedeng mag-ano-ano na lang na, ay, ganito na lang ako. Kasi may mga kapatid din mo naman po ako. Ano yung pangarap mo sana? Sana po ako papasok pa po sana ako ng college. Kaya po, sabi ko po sa mama, gusto ko pong mag-aral pa. Sinabi po niya hindi niya kaya. Kaya nag-stop na po ako. Para po yung mga kapatid ko na lang po muna mag-aral. Okay. So, nakakalungkot lang kasi ganito yung nangyari sa pamilya nyo. Siguro ng mga bata kayo, pinangarap nyo talaga yung magkaroon ng magandang buhay. Pero sa akin hindi nyo pa kayang gawin. Pero tulad ng sinabi ko, mag-aaral kayong mabuti. Kasi yun lang yung sandata ninyo para makaraos kayo. Okay? So, tuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. At habang may kabuhayan, magtulong-tulong kayo kung paano nyo malalampasan yung pang-araw-araw kasi sa mga problem nyo. Siyempre yung pagkain, baon sa school, saan kukuhanin. Yun nga po. Sila naman po, hindi na po sila nagbabaon ng pera pag po sila napasok. Kanin na lang. Kanin lang po. Okay. Mas okay yun. Tapos po yung sa kapatid ko po, syempre po nasakay po siya ng tricycle. Na na lang po. Kumbaga po, isasakay muna po siya ng isang buong linggo. Tapos kung magpadala po ang papa, saka na lang po binabayadan. Okay. Ganyan na lang po ang ginagawa niya. At sa tatay nyo naman, sana, syempre responsibilidad niya kayo, siya yung padre de pamilya. Sana magsipag pa. Kung hindi mo man sila uwian, magpadala man lang ng sustento para sa inyo. Okay? Ito may bibigay kaming tulong galing kay Tita PB Heart. Ito, tanggapin nyo itong 5,000 pesos. Para kahit paano makatulong sa pang-araw-araw nyo. Pambili ng bigas, pagkain na kailangan nyo ha. Pagdamutan nyo na ha. Maraming salamat po. Okay, tapos huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong bibitaw sa mga pangarap nyo. Isipin na lang ninyo na kaya nangyayari yan. Pagsubok lang. Okay? At bago kami umalis, meron bang sinabi sa inyo ang nanay nyo nung umalis siya? Nung umalis po siya, bali po ako pa po, ang ko nga po sana po, hindi ko na lang po siya nung araw na yun. Kasi po ako po nagatid sa kanya nun eh. Kami po ng kapatid ko na sumunod po sa akin. Bali po, hindi ko po, ang daladala niya po bag. Bag lang naman po ang kanyang daladala. Hindi ko naman po alam na halos lahat po pala ng gamit niya nandoon na. Kasi po, natira na lang po ditong mga gamit niya. Ayan po, yung mga bag na yan. Hindi naman niya po yung masyadong nagagamit. Tsaka po yung mga pajama, tsaka yung mga jacket. Ay na lang po ang natira. Pero po yung mga damit niya, wala na. Siguro may plano na talaga siya na. Okay. May plano talaga siya na umalis. Nakilala niyo ba yung kasama ng lalaki? Nakilala niyo yung kasama yung lalaki? Opo, dito na lang din po yung nakilala. Bali po dito po dati nagtatrabaho. Tapos po lumipat lang. Hindi kami naman po hindi po kami galit. Sabi ko nga po lagi sa mga kapatid ko, huwag kayo magagalit sa mama. Kasi kako, ayun kako, kahit magpakasama-sama, magulang pa din. Pero yung kapatid ko po na lalaki, sobra po, parang syempre siya lang po nag-isa na lalaki sa amin. Nasasaktan po siya talaga. Kaya ang inaano ko lang po. Parang sinasabi niya sa amin na nagagalit siya kay mama kasi iniwanan kami. Ganito ganyan. Ang pinapaalala lagi sa amin ng lola ba na huwag kayo magalit sa inyong ina dahil nanay niyo pa nga din. Buti naman po ngayon, okay na po sa kanya. Sabi ko kung uuwi ang mama, tatanggapin pa din po namin. Hindi naman po kami galit nga sa kanya. Okay, kita nyo, ang bait ng anak ninyo. Tatanggapin pa rin kayo.
Kasi yun yung gusto nilang mangyari. Ano yung mensahe mo sa mga katulad ninyo na ganito yung naging Yung sitwasyon? kagaya po namin na iniwan po ng mga magulang. Huwag niyo pong isipin na hanggang ganyan na lang po kayo, lumaban pa din. Kasi po hanggat buhay tayo, meron po talaga tayong pag-asang umangat. Lalo na kung marunong tayong, hindi po naman laging kailangan din po itulungan din po ang sarili. Kaya wag po din papabayaan ng mga sarili na wag po isip ng isip kasi may posibilidad po na baka po mabaliw. Yun. So, dumating ba sa part na may gano'n, nadidepress kayo? Yung kapatid ko po na Lalaki? hindi po babae po, yung sumunod po sa akin. Anong ginawa niya? Nung umalis po ang mama, hindi po siya nakakausap. Tulala lang po siya, tsaka po pag po hindi po siya kumakain, lagi po kaming binibisita dito ng kapitbahay po namin na pinapaalalahan po na pakainin po namin. Pag tinatanong po namin siya po kasi hindi po ng bata na pag tinanong mo siya kung anong problema niya, hindi po siya nag-o-open. Yun po ang mahirap kasi sa kanya, hindi po siya talaga nag-o-open. Nasaan siya ngayon? Nasa school po. Pumasok. Pumasok So, po. ngayon okay na siya? Okay na po siya. Tapos lagi po namin siyang kinakausap. Pinupuntahan po siya dito ng mga kaibigan niya kasi po sinabi ko nga po na pag nasa school, kausapin niyo siya kasi baka isipin niya kapag hindi siya nakakausap, wala man lang na taong nandyan para sa kanya pag may problema siya. Ayun, siya lang naman po sa amin yung sobrang nahirapan. Okay, at saka baka minsan mag-rebelde. Oh, yung lalaki. Yung lalaki po namin. Pero po ngayon po, okay na po Okay siya. na siya. Kahit yung babae. Nung bagong alis po ni mama, talaga pong hindi po siya umuwi. Okay. So, yan, ako. Yung mga nabablog natin talaga, yung mga usually, ngayon, madalas ang nangiiwan talaga yung mga nanay na. Kaya mensahe ko sa mga magulang na kung may tukso labanan nyo, isipin nyo muna yung mga anak para hindi maging doble-doble yung problema ninyo. Kaya tinan nyo tuloy, halimbawa na lang sila. Na kapag iniwanan ng kanilang mga nanay, ang nagsasuffer ang mga anak. Kung gusto nyo ba ng mga anak nyo din, halimbawa, mangyari ulit yun sa kinabukasan nila. So, hindi natatapos yung problema. Okay, so, laban, fight, mag-aral mabuti. Okay. Ha? Ang gaganda pa naman ninyo. Magdasal. Pray lang. Ganon talaga ang buhay. Hindi lahat ibinibigay sa atin ng Diyos, pero pagsubok lang yun. Ha? At wag kayong magtatanim ng galit o sama na loob sa mga magulang niyo. Okay, sabi nga nila, wala namang inang nakakatiis sa anak. Babalik yun. Opo, yun nga din po lagi ang sinasabi sa amin ng Lula Aba. Ang anak pwedeng makatiis sa ina, pero ang ina hindi pwede makatiis sa anak. Okay, siguro yung mapapanood niya ito, luluha siya. No? Para at least nakikita. Minsan maganda rin kasi na nakikita nila yung yung reality ng buhay na ganito. Pag nakita niya, mapapanood niya, may consent siya. Kapag napanood niya kayo, may kirot sa puso niya, baka sakaling bumalik. Tatawag pa yon at malalaman niya na ganito yung ginawa niya. Alam naman niya na ganito na yung buhay ninyo. No, na mahirap. Opo, nung umalis naman po siya, ganito na po talaga kami. Okay, so hindi rin nun masasabi natin na nandun siya sa boyfriend niya, kumakain siya ng maayos. Pero iba pa din po kasi kung nandito po siya, nakasama po kami. Kasi po, syempre po, pag po may kailangan sa bahay, may madali po siya makakadalhin siya kasi po, syempre po nanay, madami na pong alam sa buhay, ganun. so kayo na lang ang tumatayong Opo, Sa pagkakataong ito, may pagkain kayo? meron po. Bigas? Meron po. Okay. May nagbigay po sa amin. Nagbigay lang? Opo, bigay lang. Bigas po, nabinigyan po kami ng bigas. Bali po, pag po kami, kumbaga po, sa araw-araw po, lagi po sila napunta dito. Tinatanong po kami, may pagkain pa ba kayo dyan? Pag wala, sasabihin daw po sa kanila. Kaya po, maraming salamat pa din po sa mga kapitbahay namin, mababait po sa amin. Kita nyo na yung niyak naman ako. May kapag po natulog pa kami, sa umaga po, may dadating na po sila dyan. May dala na po silang bigas. Yan yung mahirap kasi nga wala kayong magulang na mag-iintindi para sa inyo. Opo, mahirap po talaga pag may magulang po pero hindi po kasama.
Hirap po talaga. Okay. Tas- Sige. Lalo na po pag panganay, lahat po talaga sa iyo na po talaga nakaatang ang responsibilidad. Gusto ko bang po magtrabaho sa malayo, hindi naman po din ako makaalis. Ayaw naman po iwan sila. Kahit pa paano dyan, dito na lang po ako. Nagagawa na lang po kami nun. Oh, yung senaryo na wala kayong kakainin, naranasan niyo. Opo. Anong ginagawa niyo? Di, pag pupunta po kami dun sa lola ko, wala din naman po sila. May time po na sa isang araw, isang beses lang. Lalo na po pag, minsan po kasi nahihiya din po kami na lagi na lang po kami naasa sa kanila. Di parang, syempre nahihiya po kami magsabi. Dito na lang po kami. Hindi na po kami nakain. Okay. Sige. Pangako namin mabalik kami. Fight lang. Okay? Sige po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat at nagpe-prepare po sila ng pagkain nila. Sige, gawin nyo na yung para makapanangalian na kayo. Anong oras na ba? Alas 12 na. Para makakain na kayo. Pasensya na kayo. Nadala ako sa kwento ng buhay niyo. Mahirap kasi talaga yung ganyang buhay. Kaya kung nakanonood man ng nanay niyo, please lang bumalik ka. Isipin mo muna yung pamilya mo, ha? Dalawin mo yung mga anak mo. At sa tatay din nila, kung mapanood mo ito, balikan mo yung anak mo, yung mga pamilya mo dito. Kasi sila yung unang pamilya mo. Walang ibang makakaintindi sa problema nyo, kundi ang mga anak. At kapag dumating yung panahon na matanda na tayo, saan ba ang bagsak din natin sa mga anak din? Diba? Kaya kung kabutihan ang ibinigay nyo sa mga anak nyo, kabutihan din yung isusukli nila para sa inyo. Maswerte kayo kasi hindi sila nagtanim ng galit sa inyo. Marami pong salamat. So yun mga kabayan, ito po yung aming 30 watts na solar light, no? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Ito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Yung kanyang maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Yan, yung remote po niya ay yung may on and off. Nababago po yung brightness, tsaka contrast. And then auto, ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos pwede nyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at saka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabit? Yan, kung paano po siya ikabit, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So, pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw, kapag siya po ay nag-charge, nagbiblink po dito. And then, yung cable wire niya po, ang haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay, so ganito po yan. Pag nakabit na natin yan, so pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote. Pag binuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So yun, papakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag gabi na. Okay, pag nag-order po kayo nito, may free po kayo kasamang ganito, yung ating mini flashlight. Ito po yung free niya, naka-promo lang po ito ngayon. Ayan. So ito po yung kasama niyang free na mini flashlight. Ayan. So, meron din siyang ganyan, nagbiblink-blink at meron siyang body. Okay. Ang presyo po natin ito ay for only 2
1,200 pesos. Free shipping na po siya nationwide. Flashlight natin. So, papakita ko ngayon kung gaano kaliwanag itong 30 watts. So, ito yung remote. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag. For only 2,200, free shipping na po siya nationwide. At may kasama pa siyang flashlight. Ayan, oh. Ito po yung free na kasama. Ayan, maliwanag din siya. Oh. May body pa siya. May body, ilaw.